Alam niyo po, yung pagpapalit ng liderato, sa totoo lang, hindi naman susulpot yan kung hindi dahil sa isang bagay. Ano po yun? Galit na galit ang mga tao. Galit na galit ang mga mamamayan, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino patungkol dito sa kaliwat kanan na issue ng korupsyon na pumapatungkol din sa institusyon ng House of Representatives. And people want heads to roll. Gusto po ng mga tao na may gumulong na ulo. May mapanagot dito sa mga nangyayari. And whatever we do as representatives, as legislators, sa totoo lang, the people, and this is a reality that we must admit. Sa totoo lang, kahit anong sabihin namin, kahit anong gawin namin, meron ng paningin at pagtanaw ang mga tao patungkol sa mga congressman na itong institusyong to nababalutan, nasasangkot sa napakalalim na usapin ng korupsyon. And this goes beyond leadership change. Ito po yung pinupunto namin. Kasi alam niyo po, kung I will be very candid about this. Sa totoo lang po, wala akong pakialam kung sino po ang pumalit o mapalitan o hindi. Kasi this goes beyond leadership change. True, people are very angry and we must recognize that. Kailangan nating tanggapin yan, kailangan nating i-accept yan, na galit ang mga tao at gusto nila na may mapanagot dito. At yun yung pinanggagalingan ng lahat ng usapan patungkol sa pagpapalit ng liderato. Pero sa totoo lang, kung magpapalit lang ng liderato pero walang mapapanagot, ano naman ang mensahe nito sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga manggagawa na nagpalit lang ng liderato, nagpalit lang ng kung sino man dyan, tapos walang mapapanagot. So yun po yung pinatutungkulan ko, that the issue of corruption goes beyond leadership change. Napakalalim po ng usapin na yan ng pagpapanagot patungkol sa mga nasasangkot sa korupsyon. Gusto kong gamitin yung mga nangyari in the previous administrations for the past years, yung historical na pinagdaanan na natin. Di pa po ba tayo na nagsawa dyan? Na kada may mga nasasangkot, malalaking mga eskandalo na kinasangkutan ng iba't ibang administrasyon throughout the years. Lagi pong halimbawa, magagalit yung mamamayan, yung mga tao, kikilos yung mamamayan, magpapalit ng liderato, ng presidente. And then after that, wala namang napanagot fully. Wala naman talagang naging accountable. Wala naman talagang gumulong ang ulo. Yung mga nakulong, biglang lumaya. Yes. Yung mga kalaban ng mga administrasyon na pumalit, biglang pinagdidiin na yung mga naging kalaban nila. The point is, kung simpleng pagpapalit lang ito ng liderato, ng leadership, wala pong patutunguhan, di ba? Yung issue ng mamamayan, ng mga manggagawa, kasi anytime, we can change anytime the leadership. Pero the reality is, yung sitwasyon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ganyan pa rin So, diba? Sinasabi po ninyo kong this is a good change pero depende pa yung saysay nito. Maganda, no? Napapakinggan yung taong bayan pero depende pa ang saysay nito kung sino yung uupo bilang House Speaker. Tama po ba yan? Ang punto ko po is galit na galit ang mamamayang Pilipino. Gusto nila na may gumulong na ulo and we must acknowledge that. We must face that reality. That there must be accountability, that there must be justice na makuha mula dito sa hindi naman po pinag-uusapan natin daan libo, daang milyon. We are talking about hundreds of billions of pesos at kitang-kita it's a very glaring issue of corruption. Pero kung magpapalit lang ng liderato at kung yun ang dinidemand ng sitwasyon ngayon, it's not for me to decide kung magpapalit ba o hindi ang liderato.